Kumpiyansa ng House Prosecution Team na makukuha nila ang hatol na conviction sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Meleles Moras sa detalye. Nasasabik na ang House Prosecution Team sa pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang liham na ipinadala ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na handa ng tanggapin ng Senado ang panel of prosecutors ng Kamara sa June 2. Sa June 3 naman, magko-convene na rin ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Speaker Romualdez, formal na nilang natanggap ang sulat ni SP Escudero at ipapaabot niya ito sa House Prosecutors. Sabi ni San Juan City Lone District Representative Isabel Zamora na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, nasa 90% na ang kanilang kahandaan para sa impeachment trial. Bagamat maraming issue ngayon ukol sa impeachment, kumpiyansa silang makakamit nila ang hatol na conviction laban sa Vice Presidente. I understand that there appears to be a lot of pro-Duterte senators, but the prosecution is prepared and we have evidence to support the different articles of impeachment. I think it will be difficult to acquit a vice president in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Para naman kay Senadora Nancy Binay, dapat ay maging handa rin ang prosekusyon ngayong marami-raming kaalyado si Duterte na makakapasok sa Senado. Bagamat naniniwala naman siyang pag-aaralang mabuti ng senator judges ang kaso. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado ni VP Sara. Sa naging pulong ng House Prosecution Team, hindi pa muna isinama sina Congressman-elect Atty. Laila De Lima at Atty. Shel Jokno na una na ring pinangalanan na isasali sa prosekusyon. Kailangan muna kasi nilang formal na umupo bilang kongresista at idadaan sa sesyon ng Kamara ang pagtatalaga sa kanila sa bagong tungkulin. Meleles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.